Lagi sinasabi sa amin, pag pong oras, ikaw ay magbantay. Dahil si Satanas nandoon sa gilid. Tingnan mo yung katabi. Tingnan mo kung siya yung nakapikit. Lumayo ka, Satanas. Opo, para may magising-gising po tayo. Ano po, para may magising-gising po tayo. Tayo po ay magpapalago muna konti. Dito po sa kaliwa, no? Pakisabi niyo nga po, born! 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 Good. Pakita naman, anyo! 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 Good. Ito dynamics, no? Pag ako tumuro, nakabukas yung kamay ko, sasabihin niyo yung born o anyo. Very good ba? Amen! Born! 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 Anyo! Pero pag ang kamay ko, nakatalikod, hindi kayo magsasalita. Anyo! Sige! Wait. Sunatin. 1, 2, 3. Born! Anyo! Born! Anyo! May tulog pa. Hindi pa attentive, hindi pa attentive. Hindi pa kasi. Okay. Sorry naman po. Palapakan natin ang Panginoon. Para magising lang po tayo. Pero mahalaga po yun kasi ito po yung ibinigay po sa akin na ating pong pagbabahaginan po natin sa hapon po na ito. No? Ngayon nga po ay linggo po na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ngayon po, marami pong iba't iba tayo na tawag sa Panginoon, di ba? Lord, King of Kings, di ba? Yung po, di ba sa ating puso yung pong Nazareno. Yeah. Iba't iba po ang mga pangalan ng Panginoon. Marami tayo iba't ibang naalala ng pangalan niya. Pero ano po, personally, ang isa sa pinaka-paborito ko na tawag sa Panginoon ay Emmanuel. No? Emmanuel. Tuwing kailan nga po natin naririnig ang Emmanuel? Pasko? Pasko lang ba? At saka? Advento at Pasko. No? Kaya sabi ko, Father, bakit naman ngayon Pasko? Muling pagkabuhay, bakit naman throwback ito sa Pasko o sa Advent? Pero mahalaga mga kapatid na gusto ko makita po natin kasi pag sinabi po na Emmanuel, God with us, hindi yung ibig sabihin mo na He was with us nung lang siya ay isinilang. Kasi minsan pag Emmanuel, pampasko yan. No, parang itong parol ba yan, no? Parang pampasko lang yan. Pero hindi. Kung atin na pong pagninilayan, yun pong Emmanuel sa kanyang kabuuan, the Lord is with us all the way. Sa lahat, imagine po natin, nung Panginoon po ay isinilang sa Bethlehem, di ba? Isinilang siya. Tapos yung sa buhay niya, isa po natin siya. Sa kanya pong paglaki, sa kanya pong makaranasan. Naranasan ng Panginoon Jesucristo, di ba? Matukso, maghirap. Naranasan niya makisalamuha sa mga tao. Naranasan din niya, no? Na magkaroon ng mga kaibigan. Yung pagmamahal bilang mga kaibigan, ng mga kasama. Naranasan din niya, di ba, yung pag-uusig. Naranasan niya yung mga nararanasan natin, di ba lamang sa pakinakasan mo? Kasalanan. Oh, very good, no? Liban sa kasalanan. Naranasan po yun ng Panginoon. Kaya pag sinabi mong Emmanuel, hindi lamang yun pampasko. Pero kung titignan po natin, sa kabuuan ng buhay niya, He was always with us. Amen po ba? Amen! Hanggang saan po yun? Hanggang saan po? Di ba? Doon po sa rurok ng kanyang
pag-aalay ng sarili. Tama ba? Diba? Kung isipin niyo to, ano po, pagtingin, yun, yung imahe ng krus, di ba? Ito yun eh, di ba? Yung Emmanuel, in the sense na, mas yung karanasan, nang siya ay pahirapan. Lahat naman po tayo, di ba, naranasan maaari. Tayo po ay nahirapan, pinahirapan, nagdurusa, hanggang sa karanasan ng kamatayan. Kamatayan na marahil kinakatakutan po natin. Tayo po yung pasatin na takot mamatay. Ayoko pa, Lord! Bigyan mo pa ako ng maraming, salamat po. Bigyan niyo pa po ako ng maraming tissue. Ako po talaga ipawisin. Huwag po kayo mag-ano. Salamat po, sister. Namimiss ko na nga ako magpapawis. Ngayon lang po ulit. Yung po, yung ibig po sabihin, ang Panginoon, basta yung karanasan ko na ito na kamatayan, hindi po siya naging iba sa akin. He is Emmanuel. Diba? Yung kinakatakutan natin, nakaranasan ng mamatay, na diba doon sa Getsemane nga eh. Ama, kung maaari alisin mo itong kalis na ito ng paghihirap. Pero ito, sino niya? Naranasan niya, dinanas niya, kasi illustrate us. Hindi siya naging malayo sa atin. Amen po ba? Amen! Palapakan po natin ang Panginoon. Diba? Kaya ito Emmanuel, kapatid, hindi lang yung pang Pasko, pero sa kabuuan, ito talaga siya. Hindi siya malayo. Kasama natin siya. Kuya. Pero isang napakagandang bagay ito, pag atin pong pinag-uusapan, ito pong pakikiisa ng Panginoon sa atin bilang Emmanuel. God with us, yung pong communion. Meron po siyang ibinibigay na bago. Hindi lamang siya basta kasama lang natin. But the Lord always reveals something new. Example, tingnan po natin. Di ba? Nung Pasko, nung pinagdiwang natin ang Pasko, yung pagsilang niya, bago yun. Ano yung bago doon? Na ang Diyos, pinipili niyang sumama sa atin. Di ba? Yung ibang mga relihiyon, hindi lang matanggap na, bakit yung Diyos nyo, bakit yung Diyos nyo ay sinasabi nyo na nagpakasakit na patay? Di ba? Kasi ang konsepto rin ng Diyos, nandoon sa malayo. Hindi mo siya ma-reach. Pero siya di-reach. Kaya mo tumiba para ma-reach mo siya. Pero, ang bago doon sa pagsilang ni Kristo, ang Diyos pinipili niyang nakikisa sa atin. Something new. Something new. Bago. O, diba po natin? Diba? Doon po yung sa pag-ministeryo ng Panginoon. Isa pong example doon. Tinuturo niya sa atin yung mga bagong pangunawa. Diba? Sa mga batas na Hudyo, bawal magtrabaho pag Sabado. Sabat. Bawal yun sa kanila. Yan siya ang Panginoon, lagi siyang pinupula. Lagi pinupula ng Panginoon. Hindi ka sumusunod. Hindi ka sumusunod sa utos ng Sabado. Utos ni Moises. Pero ano yung bago doon? Ang bago doon, sabi ng Panginoon, higit sa mga batas na yan, mas mahalaga ang pag-ibig. Pag-ibig. Yung magpagaling. Yung kumilos para sa kapakanan ng iba. Pag-ibig kaysa doon sa mga striktong interpretasyon ng mga batas doon. Ano ba po? Tignan po natin. Nagpahilom ang Panginoon. Nagpahilom siya. Hindi lamang ibinigay niya paghihilom ng katawan. Kasi po tayo madalas lang, Lord, pagalingin niyo po yung aking mga sakit. Sakit sa ulo, sakit sa katawan, sakit sa kung ano man sakit yan. Pero itinuro ng Panginoon sa atin, nakasama ng pagpapagaling ng katawan, ang kahalagaan ng kagalingan ng kalooban ng puso. Amen po ba? Amen. Yan ang mahalaga, di ba? O, umalala niya po, yung sabi ng Panginoon, kahalagaan na huwag nang magkakasalang muli. Yung pagbabalik loob. Diba? Bagong pananaw. O, bagong pananaw sa ating mga ugnayan. Dati sinasabi, mamahalin mo lang yung kasundo mo. Mamahalin mo lang yung kapamilya mo, yung kakilala mo.
Di ba? Pag ikaw ay sinaktan, gagantihan mo siya. Pwede naman. Sabi naman sa utos ni Moises, pwede. Ano yung bago na ibinigay ni Kristo? Mahalin mo ang iyong para mahina. Mahalin mo ang iyong? Amen po ba? Ay mahina. Mahalin mo ang iyong? Pero kung tingnan po, yun yung bago. Kasi humanly speaking, but mahirap pa yun. Eh yung, di ba, kung nakita ko yung tao na ayaw kong makita. Like, pinagdarasan ko nga siya, Lord, ito po aking kapitbahay. Kunin niyo na po siya bukas. Parang awa niyo na po. Diba? Pero ano yung bago? Isang Panginoon will reach out even to those that we cannot accept. Bago. Laging may bago kay Kristo. At dito po, sa kamatayan na yan, may bago. May bago dyan. Ano po yung bago dyan? Ito pong ipinagdiriwang natin ngayong araw na. Yung kanyang muling pagka? Buhay! Muling pagka? Buhay! Muling pagka? Buhay! Palakpakan natin ang Panginoon. Ito bago. Diba? Kasi kung ang Panginoon, nung Biyernes Santo na yan, inilibing siya, at hindi siya pumamulo, edi wala lang. Wala lang. Diba? Parang ordinary lang na nabuhay siya, namatay siya. Tulad, diba? Tulad ng nangyayari sa nabubuhay, malaki, namamatay. Pero ano yung bago? Ang kwento ay hindi natapos sa Biyernes Santo. Kasi kung tapos na yun doon, wala lang. Pero, linggo, yun yung bago, muli siyang nabuhay. Nung hindi siyang nabuhay, binigay ng newness of life. Ibinigay itong bagong pinto ng pag-asa. Kasi, nagapi ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, lahat ng dagok na meron tayo. Kasalanan, pagtalikod natin sa Panginoon, mga lumang pananaw, mga mahalumang buhay. Pero sinabi ni Kristo, yung makamatayan na yun, ipinakita niya, sa pagbangon niya, may bago. May bago para po sa ating lahat. Binuksan niya yun. There's something new that we should hold on in hope. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam po, no? Mahalaga po kasi binibigyan po namin lagi ng pero po tayo po, no? Kaya nung sa presentation po ni Father Albert kanina doon, di ba may marami po tayong mga practices doon sa Pilipinas, so halimbawa po, dito sa Italy po meron po tayong mga ginagawa, devotions, no? Pero lagi namin hamon para po sa atin, na sana yung mga devotion na ito, no, ay mga daan para mag-ilay po tayo. Pero tingnan niyo po, ay ito, dumaan po yung mahal na araw. I hope po sana ng mga mahal na araw, bagamat po may mga trabaho man po kayo, pero you took time na makapanalangin, makinig ng salita ng Diyos. Lord, thank you po kasi nag-alay ka ng buhay mo. No? Hindi ka tumalikod. Hindi ka tumalikod doon. Ay, ginigay niya. Di ba? Nakapagpasalamat tayo sa Kanya. Pag ito pa pinagnilayan natin at yung kahalagahan ng araw na ito. Ito ang pinakamahalaga, napakahalaga ito kapatid. Yung pagbangon niya sa kamatayan kasi kung hindi, wala lang. Wala lang lahat. Pasko, Advento, Pasko, yan. Wala yan pag hindi tumating sa araw na ito. Na bumangon siya mula sa kamatayan. Amen po ba? Amen! Ay napagdilayan, Lord, thank you po. Kasi baka mamaya, no? Marami tayong napakinggan, masarap ang ating dinari.